So I was reading over Reddit, nag-propose nga tong guy na to sa girl last year on their 10th anniversary. Congratulations po sa inyo. And na-mention po niya dyan na pressured siya kasi they're actually financially struggling kasi na-scam daw yung negosyo niya. And kayo na po bahala magbasa ng Reddit post na to. Ipopost ko naman yung link na yan sa comment section. Pero bottom line, gusto sana maibigay na tong guy na to ang dream wedding ng kanyang fiancé. Mga keyboard warriors natin dyan, i-type nyo na yung mga gusto nyo sabihin kagad dyan. Or yung mga merong mga tips, i-type nyo na rin yung mga tips nyo dyan sa baba habang sinasagot ko to. I've met friends that medyo umutang pa para lang magkaroon ng ingranding kasal. Napasisi raw sila at sana ninegosyo na lang nila yung konting pera na yun. So here's the problem, it's a one-day event and it's a lifetime of debt. Kung wala kang actual funds today, ready ka ba na uutang ka para doon sa ingranding event na to? And you're going to have to pay it for how many years afterwards? Alam mo ba ang average wedding sa Pilipinas ngayon? It ranges from 300,000 to 1 million to 3 million to 5 million depende po sa iyong mga dami ng guests at dami ng mga etcheborecheng hinahanda. So, kung uutangin mo yan, good luck! Here's a solution. I've asked also mga different couples and friends ko na kinasal recently and their main solution is to set a budget. Yes, real talkin nyo po yung partner ninyo, mag-usap kayo mabuti at pag-usapan nyo ano ba yung pwedeng mawala at pwedeng tanggalin sa iyong plano. Or ano ba yung mga non-negotiables na dapat part of your wedding plans. Here's another problem, society pressure or tunay na pag-ibig ba. Huwag niyong pipilitin yung engranding kasal kung dahil sabi lang ng iba. Or yung sinabing para bongga sa social media. Ang tunay na kasal hindi about sa party. Tungkol ito sa pagsasama nyo ng partner nyo. Instead of having a one-day event na lahat na nakabuhos doon, why not a portion of it goes to a house that you want to buy? Down payment yun na doon. Or maybe meron kayong honeymoon fund. Kasi mas long-term, mas sulit. Another problem is quantity versus quality. Naka-attend na ba kayo ng kasal na sobrang daming guests? Tapos hindi kayo magkakakilala? Or baka hindi nga kayo close sa groom at saka bride? Ewan ko na lang. So instead of having 300 guests, why not have an intimate wedding? Mas meaningful siya, closer friends, and of course, budget-friendly. Namamahalan sa venue, why not go for a home wedding, beach wedding, or maybe try mo mag-wedding sa medyo malayong lugar, hindi mo kailangan ng sobrang daming guests. Ang importante, nandyan kayo, yung loved ones ninyo. And those that are important in your relationship. Ang ingranding kasal, pwedeng optional pa. Pero ang maayos na financial future, that is something non-negotiable. Mag-usap, magplano, at wag hayang isang araw lang masisira na ang maraming plano nyo sa future. I-subtle tag nyo na ang inyong loved ones sa video na to.